ito daw pong si Senator Alan Peter Cayetano, pinananawagan na daw po ang paghuli sa mastermind ng flood control kasi masyado na daw pong inip etong si Senator Alan Peter Cayetano at saka yung mga kababayang Pilipino po natin dito po sa isyo ng maanumalyang flood control. So ito, pakinggan po natin mga kababayan. Isa si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa tila naiinip sa flood control investigation. Git niya, dapat mapanagot ang utak ng korupsyon. Pero sino nga ba ang mastermind sa anomalya? Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe. Sa pagharap ni dating House Speaker Martin Romualdez sa investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure, muling binuhay ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang kanyang naunang babala at suhestyon. Sabi, alam niyo sa totoo lang mga kababayan, ang pinakamatindi ditong tatamaan, unang-una si Chis Escudero. Kasi di ba lumabas po yung mga pumirma doon sa bicameral at naando doon yung pirma ni Nasaldico pero wala daw pong pirma etong si former House Speaker Martin Romualdez at handa pa nga daw pong tumistigo ito laban daw po doon sa mga nasa sa likod mga kababayan ng mga pagsingit sa budget at mga nasa sa likod ng maanumalyang flood control. Ano po at dito, kung mapapansin po ninyo, may mga sinabi din daw itong si Romualdez mga kababayan laban daw po dito kay Chis Escudero kaso nga lang hindi na daw po na-public. Ano po, ewan natin kung may katotohanan po yun. Pero anyway, ituloy po natin. Ni Cayetano, kailangang mahuli na ang mga mastermind sa likod ng malawakan at sistematikong korupsyon sa flood control projects. Hanggat hindi anya na patutumbok sa mga parallel investigation ng mga mastermind na ito, guguluhin lang nila ang investigasyon para makalusot at may pagpatuloy ang pangungurap. Habang ang nagtitirahan kapwa, congressman, kapwa, senator, etc. I'm not saying walang guilty sa mga yan. Pero habang hindi na-expose yung mastermind, yan ang play niyan. Guluhin mo na lang sila ng guluhin. Sambit pa ni Cayetano, dahil ang utak sa flood control scandal ay kumita na ng bilyon-bilyong piso, kaya nilang guluhin ang mga ongoing investigation. Ilang buwan na rin anya matapos ang SONA ni PBBM na nag-expose sa eskandalo. Wala pa rin daw kompleto at malinaw na listahan ng lahat ng flood control project sa buong bansa. Ang problema kasi mga kababayan dito kay Cayetano, daldal lamang po siya ng daldal. Kung siya po ay tumutulong para mahanap yung mga sangkot dito po sa maanumalyang flood control, kung nagagawa nga po ni Senator Aping Lacson na mag-imbestiga doon sa mga sangkot sa maanumalyang flood control mga kababayan, at kung nagagawa nga din po ni Tito Sen na hanapin mga kababayan itong sinagutesa, bakit hindi rin gumawa ng paraan ito pong si Alan Peter Cayetano para mahanap yung totoong mastermind dito po sa likod ng maanumalyang flood control. Hindi yung puro daldal lamang po siya mga kababayan sa media. Ano po, anyway, tuloy pa natin. At tanging mga maliliit na individual pa lang niya ang tinitira ngayon. Dribble o yoyo lang ang kailangan gawin ng mastermind dito. Mag-grow yung frustrations ng people. And then by the end of next year, kanya-kanya ng propaganda that the hope is the candidate in 2028. Kaya suhestyon niya sa Senate Blue Ribbon Committee, maging sa DPWH at sa ICI, unahing kompletuhin ang listahan ng lahat ng mga bagong flood control projects mula 2024 at 2025. Isa-isang ipatawag ang sangkot hanggang sa ikanta nila ang masterminds. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! So parang pinapalabas ni Alan Peter Cayetano mga kababayan dito na inip na daw ang taong bayan kaya sinasamantala daw po yun ng totoong mastermind na dito sa maanumalyang flood control. Kasi nga naman yung mastermind daw mga kababayan kumita na po ng napakalaking halaga. So ngayon, kung naiinip na ang taong bayan dito po sa maanumalyang flood control, mga kababayan, kung ano nga ba ang kalalabasan, wag din po nating kalimutan na naiinip na rin ang mamamayang Pilipino kung kailan ba matutupad yung pangako ni Alan Peter Cayetano na 10,000 bawat pamilyang Pilipino. Kasi kung titingnan ninyo mga kababayan, dito po sa nakita po nating balita na kung saan ito daw po ay balik tanaw. Dito po kay Cayetano na kung saan hinahanap po yung 10,000 pangako po niya nung siya ay tumakbo mga kababayan at nanalo. Ano po, so ngayon ito, pakinggan po natin. Mapa Facebook, YouTube at kahit sa mga live video, sandamakmak ang naniningil sa pangakong 10,000 pisong ayuda ni Senator Alan Peter Cayetano. Ano naman kayang reaksyon dyan ng mga kapwa niya senador? Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños.
ano ka? Alan Peter Cayetano, wag mong kalimutan na inip na rin ang mamamayang Pilipino doon sa ipinangako mo na 10,000 bawat pamilyang Pilipino. Buti pa nga yung kay Presidente. Buti pa nga yung kay PBBM, mga kababayan. Yung 10,000 na tulong sa mga kababayan Pilipino po natin na naapektuhan ng lindol, mga kababayan, dyan sa may parting Davao. Buti pa nga yun, nagkatotoo. Samantalang yung kay Alan Peter Cayetano, hanggang ngayon, mga kababayan, wala pa. At hinihintay pa ng mga kababayang Pilipino po natin. Kaya nga kung tutusin, ano ang karapatan niyang magsabi na naiinip na ang taong bayan kung siya nga mismo, pinangakuan niya ang taong bayan, pinaghintay niya ang taong bayan at pinaasa niya ang taong bayan sa wala na nagtiwala pa man din sa kanya. At dahilan kung bakit po ibinoto siya dahil po dun sa pangako niya na 10,000 bawat pamilyang Pilipino. Darasal po namin na sana simbilis ng pagpasa ng Bayanihan Act ang pagpasa ng 10,000 tulong sa bawat pamilya. Marami ang umasa sa 10,000 pisong ayudang pangako ng tumakbong senador na si Alan Peter Cayetano. Ngayong nanalo na siya, tanong ng ilang Pinoy, nasaan na ang 10K? Sa isang viral video, hindi na nakatiis ang isang lalaki nang makita niya sa mall si Cayetano. Sir, 10K ko, sir! Mapa-face. Di ba? Alam niyo, mga kababayan, kung magbabalik tanaw tayo, yan po hanggang ngayon hindi pa po nakakalimutan yan na mga kababayang Pilipino po natin kung paano po sila nilinlang, niloko at pinagsinungalingan ni Senator Alan Peter Cayetano. Biruin nyo tagal na po niya dyan sa kanyang posisyon. Samantalang hindi pa po niya natatrabaho, mga kababayan, yung ipinangako niya sa taong bayan. Buti pa nga ang presidente pag nagsabi na mangyayari yung ganito, nangyayari talaga. Kasi nga tinatrabaho po ng presidente, mga kababayan. Buti pa nga yung 20 pesos na bigas, nagkatotoo. Samantalang yung 10,000 para sa bawat pamilyang Pilipino, nagkatotoo ba? Hanggang ngayon nga, wala pa. At saka tingnan nyo, mga kababayan, buti pa yung 20 pesos per kilo na bigas, mga kababayan, ni PBBM, ngayon napapakinabangan na ng taong bayan. O baka sabihin ng iba, Jake, ano naman ang pruweba mo dyan? Meron ka ba maipapakita na talagang yan ay napapakinabangan ng mamamayang Pilipino? Yan ay napapakinabangan ng taong bayan? Alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, may nakita ako nung isang araw na video na kung saan, talagang talagang marami po ang, ito, yan. Ito, solid to. Ayan. Meron dito sa aming NFA. Ito, mga kababayan, galing po ito kay Haji. Ayan, Samir. Yan po yung pangalan nung nag-post. Lasang siya. Meron dito sa aming NFA warehouse na nagtitinda ng 20 pesos per kilo na bigas. Sa pagkakaalam ko po, ito ay proyekto ng kasalukuyang administrasyon. Ang kondisyon po ay maaari lamang pong bumili dito ang lehitimong magsasaka at mga lehitimong mangingisda. Kailangan pong dalhin ang Farmer's ID o di kaya naman ang Fisher Fox ID para sa tamang verification. At dahil sa gusto kong makatipid at gusto kong itry ito, ay bumili na rin po ako. So guys, ito na yung nabili kong 20 kilos na bigas. Okay, tanyo. So, ang itsura niya po, hindi naman siya kaputian talaga. Medyo yellowish siya. Ang kaunti, hindi naman yung masyadong yellow. Pero titingnan natin ang itsura niya kung talagang okay lang talaga siyang isaing. So magsasaing lang ako ng kakainin namin ngayon. Nakita ko lang Kasi 'di ba nung nailunsad po ito, mga kababayan, yung 20 pesos per kilo ng bigas, siniraan po, may bukbok daw. Sira-sira daw, hindi daw makain. Pagkain daw ng hayop. No. Bali 3/4 na kilo lang ang aking lulutuin. Pwede mo nang itat. Pakinggan nyo. So yung saktong sabaw lang anohin ko. Hindi sobra, hindi naman kulang. Tigri mo. Ayan guys, kumukulo na. Tignan natin. So kulang yung sabaw ko guys. Lalagyan ko siya ulit ng sabaw. Ito, may mainit na tubig ako. First time ko ito magsaing ito. First time. Takpan na natin. Tapos hinaan ko yung apoy.
So, makalipas ang 30 minutes, papatayin ko ng apoy. Tingnan natin kung okay na siya. Charan! Maano siya, ang term namin dito sa amin, matalubo. Ayan o. Wala namang diferensya. Ang itsura niya, ano siya, kanin. Literal na kanin. Tikman ko nga. Ang itsura. Ano to? Lasang ano siya? Lasa siyang kanin. Di ba? Hindi siya mabango, hindi siya ganun kasarap ng mga nabibili natin ng mga branded rice sa palengke. Siyempre naman sa presyo naman ng 20 pesos, alam mo mag-expect ka na lasang jasmine rice yung yung bigas na binili mo. Ayan o. Di ba nagkatotoo yung 20 pesos na bigas? Buti pa nga mga kababayan nyo, nagkatotoo. Samantalang yung pangako ni Marcoleta at saka ni Cayetano, yung kay Marcoleta nga 2,000, pababa, libre na yung kuryente. Nagkatotoo ba? Tinatrabaho ba? Di ba kaya ba niyang ipatupad yun? Yung binitawan niyang pangako ng panahon ng eleksyon. Samantalang itong kay Alan Peter Cayetano, ilang taon na po siyang senador dyan sa Senado, buhat nung nangako siya sa taong bayan. Nagkatotoo po ba mga kababayan? Ito nga po yung sinasabi ko sa inyo, basta didisit yung nagsalita, malabong magkatotoo yan kasi hindi naman po talaga nila tinatrabaho para maisakatuparan at mapakinabangan ng taong bayan yung interes na para sa mamamayang Pilipino. Ang totoo po talagang nagmamalasakit dyan yung marunong tumupad ng kanilang ipinangako at yon ay walang iba kung hindi si Presidente. Buti pa ngayon kay Presidente, nagkatotoo Samantalang yung sa mga DD-shit, wala. Kita nyo yung 10,000 hanggang ngayon, inaasahan pa ng taong bayan, hinihintay pa ng taong bayan kung kailan toto pa rin ni Alan Peter Cayetano. Yung kay Marcoleta hanggang ngayon nga, wala pa rin Hindi nga natin alam kung yun ba ay tinatrabaho na ni Rodante Marcoleta para magkatotoo. Yan kasi mga kababayan ng mahirap. Pinupunan nila noong mga panahon na yan, yung 20 pesos per kilo ng bigas. Ngayong nagkatotoo na at sila naman ngayon ang hinahanapan ng taong bayan, wala pong maipakita. Ano po, so ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo po, ayon po kay Alan Peter Cayetano, dapat daw pong madaliin na, ilantad na yung mastermind patungkol po dito sa maanumalyang flood control. At ang isa pa mga kababayan, yun daw pong nasa sa likod nito, yung pinaka-mastermind, ano daw po, ginagamit na yung pera dahil kumita na daw po ng malaki para guluhin yung investigasyon mga kababayan. At yan daw po ay nagiging dahilan para mainip ang mamamayang Pilipino sa paghihintay dito mga kababayan sa magiging kakalabsan ng investigasyon sa maanumalyang flood control. At ang isa pa po dyan, kung titingnan nyo mga kababayan, kung nagagawa po ni Alan Peter Cayetano na magsalita ng ganyan, sana magbigay din siya ng update patungkol po dito sa 10,000 na pangako po niya sa taong bayan. So ngayon, ituloy pa po natin mga kababayan yung usapin na yan. Dito pa po sa isa pang balita na nakita po natin na kung saan may another diskaya na naman po na nadiskubre. Ano yung ibig sabihin ng another diskaya? May isa na naman po mga kababayang kontraktor o pamilya na may hawak ng napakaraming kumpanya mga kababayan na nangungontrata ng proyekto galing po sa gobyerno na nakakuha ng 6 billion na proyekto about po sa flood control. So eto, pakinggan po natin mga kababayan at kilalanin natin ang pangalawang diskaya. Ano po, pangalawang diskaya ang tawag ko po dito. Anyway, i-play po natin. Hindi lang diskaya couple ang Hoy, Michael J, mega love shoutout. Ma'am Mary Grace Mandigma, mega love shoutout po tila pumaldo sa bilyon-bilyong pisong kontrata mula sa gobyerno. Sa lalawigan ng Camarines Sur, natuklasan ng Billionaire News Channel na 5 kumpanya ang pagmamayari ng iisang pamilya. Diba? Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Inamin noong Setyembre ng tinaguriang flood control queen na si Sara Diskaya na pagmamayari nila ang 9 na kumpanyang nakakubra ng bilyon-bilyong pisong kontrata sa pamahalaan. Hindi lang... Diba kung titingnan nyo sa Diskaya mga kababayan, 9 yung kumpanya na nakakuha ng kontrata ng proyekto galing po sa gobyerno. Ngayon, ito naman pong sinasabing pamilyang Ibasco na kumubra umano ng halos 6 billion sa flood control project sa Camarines Sur mga kababayan ay may hawak naman ng 5 kumpanya mga kababayan na lahat po ay nakakuha ng proyekto sa gobyerno na nagkakahalaga
ng 6 billion pesos. Ano po ngayon, ituloy pa po natin. Sa flood control, kundi pati sa iba pang proyekto ng DPWH, Grabe, tulad no? ng mga building at kalsada. Isang bagay na tila red flag daw ayon sa ilang senador sa Blue Ribbon Committee. So minsan naglalaban-laban yun, Syam? Yes po. Oh, so that is not a legitimate bidding. Dahil yung Syam na yon na naglalaban-laban sa isang award sa isang kontrata, iisa lang ang may-ari. So kahit sino doon, kahit sinong manalo doon sa bidding na yon, ikaw ang panalo. Dahil sa election eh. Sa patuloy na pagsusuri ng Billionaire News Channel sa mga government contractor, nakadiskubre ang aming team ng isa pang pamilya na tila may at least 5 kumpanya sa ilalim ng kanilang pangalan. Grabe, no? Kabilang dito ang GCI Construction and Development na isang Gigi Chio Ibasco ang authorized managing officer. Ang Bicol Goldrock Construction na nakapangalan sa isang Steve Chio Ibasco. Ang Empire 9 Construction OPC na nakapangalan naman sa isang Michael Franco Chio Ibasco. Nako! Ang Primer Construction OPC na nakapangalan sa isang James Martin Chio Ibasco. At ang SHLA Construction and Supply na nakapangalan naman sa isang Sheila Ibasco. Sa 5 kumpanyang ito, 3 ang may iisang address ayon sa Securities and Exchange Commission. Matatagpuan ng GCI, Empire 9 at ang Primark sa Zone 2 Santiago Pili, Camarines Sur. Walang datos sa SAC ang SHLA Construction dahil isa itong sole proprietorship ayon sa Department of Trade and Industry. Nako, mukha ata mga kababayang may susunod sa yapak na mga diskaya. Eto, tingin ko mga kababayan ha. Kasi biruin nyo, ilang kumpanya po ito? 5. Halos isang pamilya lamang po yung may-ari. Paano mga kababayan, halimbawa kung 5 lang yung naglalaban sa bidding dito po sa Camarines Sur sa proyekto ng gobyerno. At yung 5 na yan mga kababayan, yung naglalaban sa bidding. Ibig sabihin, kung sino man yung manalo dyan, wala pa rin pong talo etong pamilyang Ibasco mga kababayan kasi kanila mga kumpanya mga kababayan halimbawa yung naglalaban-laban sa bidding. Ganun po katindi mga kababayan, eto pong mga ito. Halos wala pong pinagkaiba dito po sa mga diskaya. So sana maimbestigahan din mga kababayan ng ating gobyerno, eto pong sinasabi na isang pamilya na may hawak ng 5 kumpanya na nakakubra ng 6 billion pesos. Ay, shoutout kay Tol Chris Ulo ha. Sabi dito, putik ka hoy, logi na si YouTube. Maawa ka na ba? Wala nang ipapasahod sa atin. Ay, shoutout ha, shoutout. Pero sa mas malalim naming pagsusuri, isang kumpanyang kapangalan, ang SHLA, IA General Merchandise ang matatagpuan sa kapareho ring address. Ang Bicol Goldrock lamang ang may ibang lokasyon na Naga City, pero sa Camarines Sur pa rin matatagpuan. Kabilang ang GCI at ang Bicol Goldrock sa top flood control contractor sa Bicol Region. Ayon sa sumbong sa Pangulo website, mayroong 28 flood control projects na nahawakan ng GCI sa Region 5 mula 2022. Grabe, 27 dito ang makikita sa Camarines Sur. Ang isa naman sa Albay. Aabot ang kabuuang halaga nito sa 2.8 billion pesos. Ang Bicol Goldrock may 43 flood control projects sa Region 5 na sa Camsur lahat matatagpuan. Aabot ang kabuuang halaga nito sa halos 3.2 billion pesos. Kung susumahin, aabot sa 5.9 billion pesos ang nakubrang kontrata ng mga Ibasco sa Camarines Sur mula 2022 hanggang 2025. Hindi pa kasama rito ang kabuuang bilang ng mga kontratang nakuha ng bawat kumpanya sa DPWH. Ayon din sa sumbong sa Pangulo website, aabot sa 241 ang bilang ng mga flood control project sa lalawigan mula 2022. Katumbas ito ng 16.9 billion pesos. Yung mga taga-Camarines Sur tingnan nyo kung hindi kayo binabaha dyan. Tingnan nyo mabuti yung mga flood control nyo dyan kung ayos po. Dahil eto po yung mga kontratista na talagang nangontrata at pumaldo, ika nga mga kababayan, doon sa mga flood control project dyan po sa inyong lugar. Anyway, shoutout kay Tol Chris Ulo ha. Pagtanggol mo na naman si FLM. Ano yun? Inaawat ni Makagago. Intindihin na lang po natin mga kababayan si Tol Chris Ulo. Masama po yung loob niya. Kasi inaaway po ni... Eto, singit ko lang ha. Kasi inaaway po ni Makagago si Francis Leo Marcos. Sobrang idol po yun ni Tol Chris Ulo mga kababayan. Kaya intindihin nyo na lang si Tol Chris Ulo ha, kung bakit di pa yun natutulog. So yeah, sa mga kababayan natin, balik tayo sa topic. Eto ha, yung mga taga-Camarines Sur, tingnan nyo po ng mabuti yung inyong lugar. Kasi bilyon-bilyon pala yung halaga ng flood control na ginagawa or natapos na dyan po sa inyong lugar. Ano po? Anyway, tuloy pa po natin.
Ibig sabihin, 35% ng lahat ng flood control projects ng buong Camarines Sur hawak lamang ng iisang pamilya ng contractors. Grabe no? Nitong nakaraang linggo lang, inilahad ni Senator Sherwin Gatchalian ang datos ng umano'y top contractors ng farm-to-market roads sa Department of Agriculture noong 2024. Ang programa, tila balot din daw ng korupsyon, ayon mismo kay DA Secretary Francisco Chu Laurel. Sobrang mahalaga ang farm-to-market roads, hindi lang para sa ating mga magsasaka at sa sektor ng agrikultura, kundi para rin sa kaunlaran ng kanayunan. We have actually flagged these and we consider this as ghost or semi-ghost projects as we have earlier reported. Sa top 20 list na inilabas ni Senator Gatchalian, pinakamalaking kontrata ang nakuha ng GCI na aabot sa 288.5 million. Ikapito naman ng Bicol Gold Rock na aabot sa 150.2 million. Sinusubukan pa ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng mga Ibasco. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Biruin nyo mga kababayan na isipin nyo po mabuti. Gaano po ito katindi? Isang pamilya lamang po mga kababayan. Biruin nyo nakuha yung napakaraming proyekto dyan po sa Camarines Sur. Isang pamilya lang yung may-ari. At yung isang pamilya na yon ang pinakapumaldo ng mga proyekto ng gobyerno patungkol sa flood control project dyan po sa Camarines Sur mga kababayan. Kaya nga po yung mga kababayan Pilipino po natin dyan, suriin nyo yung mga flood control kasi ang pag-uusapan lang naman dito kung nagawa ba ng maayos yung mga flood control project dyan, kung wala bang ghost project at wala bang substandard. Kasi kung may substandard dyan, may ghost project at eto pong mga kumpanyang nabanggit dito, yung gumawa niyan mga kababayan, pwede po kayong mga kababayan na magsumbong sa ating gobyerno sa pamamagitan po ng website mga kababayan ng sumbongsapangulo.ph. Kasi alam naman po natin sa totoo lang mga kababayan, hindi po biro yung pinag-uusapang halaga po dito, bilyones mga kababayan, yung pera na pinag-uusapan dito. Kaya ako sa mga kababayan Pilipino po natin, lagi ko naman po sinasabi na kapag may problema sa inyong mga lugar at lalo na yan ay pumapatungkol sa proyekto ng gobyerno sa mga flood control project, wag po kayo mahihiyang magsumbong sa website ng Pangulo mga kababayan ng sumbong sa Pangulo kasi binabasa naman po yan mga kababayan at inaaksyonan po agad. So kayo, ano po masasabi niyo mga kababayan? Hingil po dyan sa topic na yan na tinalakay po natin. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan.